Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya po pala makakalaya itong sundalong Amerikano na si Pemberton. Yan po'y dahil sa absolute pardon na iginawad ni Pangulong Duterte. Baka si Rocky pa nag-request niyan eh. Sipin mo, siya abogado nung biktima. Nais po naman ni Senator Nancy Binay na itigil na yan pong White Sand Katarantaduhan Project ng DENR o Destruction of Environment and Natural Resources dahil po sa panganib na maidudulot nito sa kalusugan ng marami. Sari-sari po ang reaksyon dyan, mga kaibigan, ho. At ang mga eksperto na mismo ang nagsasabi na yan po ay malaking panganib. Hindi lamang sa kalusugan kundi pati sa kalikasan. Mga eksperto ho ito, ha, hindi ho eksperto sa panloloko, ha. Mga minalalaman, ibig sabihin, ho. At kinukonsidera po na ang paghahain ng petisyon sa Supreme Court na maipatigil yan. Yan pong ipinangangalanda kanilang writ, kalikasan writ, ha? Ng mga tarantadong walang hiya na makapagnakaw lang, lolokohin pa tayo. At alam ba ninyo ang katotohanan kung bakit po, mga kaibigan, ay isinulong, minamadali po yung pagtatambak dyan sa Manila Bay? Baka akala nyo yan lang ang problema riyan. Yan ay pasakalye lamang, mga kaibigan, ho? Sa malawakang ika nga po, binabalak na pagtatambak, reclamation. Yung hindi matuloy-tuloy na reclamation sa Pasay at sa Maynila na matagal nang ika nga po ay tinatrabaho. Iyan ito'y smoke screen lang yan ng malawakang mangyayari pong pagtatambak sa Manila Bay para may maibenta sila. Pati dagat binibenta rito. Bueno, yan po ilan lamang sa mga pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. At kesyo ito raw mga mamamayan sa lalawigan ng Pampanga, mga Kapampangan. Naalarma ho, ha? Dito sa dagsang dumadagsa ang mga ospital ng inchik. Para sa inchik lang ito. Talagang mga basto sa mga walang hiyang ito eh. At katulong sa pambabasto sa bansa at mamamayan ang ating administrasyon. Ano po? Sila'y nababahala at naaalarma na, mga kaibigan, dahil sa mga nagkakasakit na walang mapagdalhan ng pasyente. Ayaw tanggapin dun sa mga ospital daw, dyan sa Pampanga, dahil yan po ay exclusive lamang para sa mga inchik. Ito ho, mga kaibigan, ang sinasabi, magtaka kayo ito, pinagkalooban daw ni Presidente Duterte ng absolute pardon yung si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Natatanda naman yung si Pemberton, yung pong nahatulan dahil sa pagkamatay po ng isang transgender woman na si Jennifer Laude. Alam nyo kung sino ang nag-announce
nitong pardon daw, absolute pardon na ibinigay kay Pemberton. Abay, si Teddy Boy Finger, mga kaibigan. Bakit siya? Foreign affairs, sikwatari ka, di ba? Dapat, di ba, Malacanang ang nag-a-announce nito. Oh, sabi niya, cutting matters short over the constitutes time served. Kasi pinagtatalunan, di ba? Na mapalaya na itong nilalakad nila, palayain itong si Pemberton. At pinalaya na ng judge, di ba? Binilang yung kanyang yung kanyang inilagi sa kulungan, isinama yan, di ba, ganyan yung GCTA na ibinebenta sa Bureau of Correction, mga kaibigan, para mapalaya ka. Oh, ayan po, ang masama po dito, mga kaibigan, kung matatandaan ninyo ang abogado ng biktima dito, ng pamilya ng biktima, noon na nagsisisigaw laban sa Amerikano, laban sa VIP treatment daw na ibinibigay kay Pemberton. Di ba ito si Roque? Lintik po talaga nagagawa ng salapi, ano po. Talagang binabago niya ang paniwala ng tao. Akala mo kung sinong itong si Roque, kung matatanda ninyo, di ba? Nakabantay sila dun sa labas ng Camp Aguinaldo at kinukundina nila kung bakit dun sa isang lugar sa loob ng Camp Aguinaldo, doon idinitain itong si Pemberton, mga kaibigan, dahil dun sa kaso nga na napatay niya yung si Jennifer Laude noong 2014. Ang sabi sa decision ng korte, kahit wala naman yung decision ng korte na yun mga kaibigan na binilang ayon sa korte, laya na rin siya. At sinuportahan pa ng Malacanang. At ang mas masama nga po, yung pagkakagawad pa ng absolute pardon dito kay Pemberton. Mga kaibigan, hindi nga malaman kung talaga nakakulong dyan yan, di ba? Wala naman nakakaalam niya, wala nakakakita dyan, mga kaibigan. Pwede na raw itong umuwi. Ayon po kay Roque. Ngayon, ito ho namang si Senator Binay, mga kaibigan, ay kanyang sinabi na dapat na itigil o ipatigil iyaan pong ginagawang pagtatambak ng di umano'y white sand. Hindi naman white sand, kundi iyan bato na dinurog, mga kaibigan, na kung tawagin dolomite, ayon ho pala sa mga dalubhasa, dalubhasa sa larangan na yan ng mga minerals o ng kalikasan na sa kabuuan. Katunayan, pati itong Undersecretary ng Department of Health, si Berhere, nagsabing napakalaking panganib po sa kalusugan ng tao. Iyan pong dolomite na yan, nakasalukuyan na pong pinapatag diyan po sa Manila Bay, mga kaibigan. Pinasususpindi niya, ito pong panawagan niya, suspindihin itong minadaling plano na Manila Bay White Sand Project dahil po sa panganib na idudulot nito sa kalusugan ng marami. At
pati na po sa ating kalikasan. May pag-aaral pa na ayon dun sa mga marine experts, marine biologist experts, mga kaibigan, yan daw pong yung pagtatambak na yan dyan ng dolomite, maaring makapinsala yan doon sa mga nabubuhay na kung ano-ano dyan sa dagat na yan. At ang paliwanag nga po ng iba dyan, kasi lumaki tayo dyan sa Rojas Boulevard na yan . Maliit pa tayong bata. Sabi ko nga sa inyo, doon sa Baclaran, tatawid lang kami ron maglalakad lang kami ng konti . Napakalapit sa amin nung dagat. Nagsiswimming kami dyan. Hanggang doon yan, doon sa dulo, yung bago kayo tumawid ng Mia Road. Kasi nung araw, wala pa yung expressway na yan dyan sa Rojas Boulevard. Ano ba tawag dyan? Yung coastal expressway na yan. Cavitex. Wala pa yan nung araw, mga kaibigan. Ang Rojas Boulevard, na hanggang dyan lang sa kanto ng Mia Road, yun ang pinakadulo niyan. Alam ba ninyo yan? May mga nightclub dyan sa Rojas Boulevard. Ang pinakadulo niyan, yung inabot ko Fisherman's Club. Yun ang pangalan. Fisherman's Club. Fisherman's Club, ganon. Katabi niyan yung pabalik dito, yung Eduardo's. Yan. Katabi yan. Yung Fisherman's Club, later on, naging Wild Duck. Pero nung araw yan, nung mga 60s, yan, 70s, early 70s, late, mga 60s, nagsiswimming kami dyan mga kaibigan Yung tapat niyang nightclub na yan, yun ang pinakadulo ng Rojas Boulevard. Meron dyan mga papag. Ang tawag nga namin dyan Papag Beach. Kasi yung mga papag dyan, di naman pinapaupahan Pero may papag dyan, may bubungan pa nga para pag nag-swimming ka, pwede mong iwan dun sa mga papag yung mga gamit mo o pinagsuotan mo. At dyan, tuwing hapon, pag kumakati yung dagat, nangangaykay kami ng dyan, ng mga shell. May makukuha ka dyan na shell yung maliliit. Pag inukay mo yung buhangin. Kulay itim ang buhangin ng dagat diyan sa Manila Bay. Kasi po, yan nanggagaling sa bundok na buhangin. Inaanod yan, tinatangay yan. Itim yung kulay ng buhangin dyan. Ngayon, ayon sa mga eksperto, iyang puting buhangin na nilagay nila, unang-una, hindi naman talagang buhangin yan. Maraming masamang epekto. Kumbaga nga, palsipikadong buhangin yan Di ba? Bato yan na pinagpipilitan nilang gawing buhangin. Ngayon, ayon sa mga eksperto, maraming pwedeng idulot na masama yan. Kasi nga, hindi dyan naka-adapt yung pong mga nabubuhay na kung ano-ano dyan. Mga kaibigan, sabi nga meron daw mga yung ginagawang sardinas na na isda na nakukuha pa dyan sa Manila Bay ng mga mangingisda. At kapag dahil nga nilalagay na yung katarantaduang dolomite boulder, mga kaibigan, maaring puminsala yan doon. Kasi may substance itong dolomite na ito, na mineral,
na masama sa kalusugan ng tao kapag nalanghap o kaya nakapuwing ng mata at sinasabi ho na pwedeng magdulot ng cancer sa tao, mga kaibigan. So, masama pa pagka bumagyo, hindi ba? Tatangayin lang yung buhangin na yan. So, baliwala yung itinambak nila. Kaya ang gagawin mo, pagka tinangay na ng tubig yung inilagay nilang yan, maglalagay ka na naman. Wala nang katapusan yan, mga kaibigan. At pag nagkaroon ng SARS na tinatawag, yung daluyong, di ba? Yung tubig umapaw. Tatangayin naman palabas ng dagat itong dolomite, mga kaibigan. Yan ang sinasabi ng mga eksperto. So, napakaraming dahilan. Pero sila, sinasabi ho nitong destruction of environment and natural resources. Kwan daw yan. Bahagi daw yan kasi nung desisyon ng Korte Suprema na kung tawagin writ of kalikasan na inaatasan ng mga nasa local government na i-rehabilitate. Hindi naman rehabilitation ang ginagawa nilang pagtatambak pinipilit nila na yan hindi rehabilitation yan. Yung pagtatambak ng buhangin na dolomite, hindi naman buhangin, dolomite yan, mga kaibigan. Hindi ho yan. Hindi ho yan bahagi. At saka kahit nalagyan mo pa ng puting buhangin yan, hindi ho matitigil ang dumi dyan. Kaya dapat, ang talagang pag-ukulan ng trabaho ng DNR yung continuous na pag-aalaga sa Manila Bay. Bakit to? Kasi lahat ng dumi diyan pumupunta Lahat ng dumi ng Maynila, Pasay, Parañaque, lahat yan hanggang Las Piñas. Lahat yan pumupunta yan sa Manila Bay. Pati nga yun sa Cavite, di ba? Nabotas, yan. Yung mga nandiyan sa coastal ng areas, mga kaibigan, dito sa Metro Manila. Hindi ho matatapos yan Bakit? Sapagkat yung mga lahat ng dumi na nanggagaling dyan, lahat yan dumadalo yan sa Manila Bay. Mga kaibigan. Wala naman silang ginagawang pamamaraan kung paano nila maiiwasan na mapollute yung Manila Bay. Hindi ho yan deterrent sa pollution. Ang totoo niyan, mga kaibigan, matagal nang pinaplano na yung Manila Bay tambakan ulit. Manila at Pasay. Pasay at Maynila. Katunayan sa Pasay aprobado na yan Nagkabayaran na dyan Mga kaibigan, ang laki ng, siyempre, suhulan dyan, di ba? Kung ilang bilyon, mamaya babasahin natin yung istorya niyan. Matagal ng plano yan. Kaya itong pagtatambak na yan, na pagkakapirahan, mga kaibigan, iyan smoke screen yan. Para bigyan daan, para wala nang kumontra, mapapagod ka na sa pagkontra dyan ang kasunod na niyan magtatambak na sila para dagdagan yung lupa ng Pasay at saka ng Maynila. Mga kaibigan. Ngayon, ang sabi ho ni Senator Binay, dapat daw itigil na yung pagtatambak na mga dinurog na dolomite
Dyan sa itong 500 meter, simula lang ito. Mga kaibigan, hindi pa ho yan. Diretso yan hanggang doon sa Pasay. Tatamaan lahat yan. Alam ba ninyo merong Manila Yacht Club? Alam ba ninyo yung Manila Yacht Club? Sa tabi ng Philippine Navy. Malimit na kumakain kami noon dyan. Yan, kami nila ka Jerry Yap. Kasama namin si Mayor Lim. Alam ba ninyo, nakakabwisit kumain dyan eh. Masarap sana ang pagkain. Kaya lang, napakabaho. Napakabaho na ng tubig ng Manila Bay. Alam nyo ba kung ba't bumaho yan? Nung pa natin sinasabi, nagkaroon kasi ng malaking reclamation eh, hindi ho ba? O yan, nakikita nyo yung mga Mall of Asia na yan, di ba? Mula dyan sa may Cultural Center. O yung complex na yan. Hanggang doon. Kaya yung tubig mabaho. Mga kaibigan, sapagkat hindi yan ang landscape niyan eh. Tinambakan mo ng ano yan eh, ng lupa yan eh. Naturalmente, mapipinsala yung nature, hindi ho ba? At kaya, nagiging sanhi pa yan ng malimit na pagbaha ngayon sa Metro Manila. Hindi ho ba? Dahil dyan sa ginawang reclamation na yan. Siyempre, habang tinatambakan mo yan, simple lang naman yan, sentido común eh. Habang nagtatamba ka, tumataas ang tubig. Mga kaibigan, siyempre, yung lugar na hindi natatambakan, tataas yun. Hindi ba? Tataas ang tubig noon. At yun, mapanganib. At alam naman ninyo, yung lugar ng cultural complex na yun, may pag-aaral dyan yan taon-taon. Lumulubog yan. Ng kung ilang sentimeter, mga kaibigan. Kada taon yan, kada taon. Ngayon, meron akong pinost kanina sa aking Facebook. Yan yung plano nilang gawin dyan eh. Kunyari, lalagyan yan. Lalagyan ng parang lalakaran ng tao. Bakit sila magtatambak? Kasi magkakaroon ng mga panibagong establishmento. Alam ba ninyo yung sa Pasay? Yung sa Pasay, sino kausap nila dyan? At saka sa Maynila. SM. At saka yung kumpanya ni Dennis Uy. Udena. Sino si Dennis Uy? Ito yung crony. Bagong oligarch na binibuild up na oligarch ng kasalukuyang administrasyon na pinaniniwalaang ang nasa likod nito China. Mga kaibigan. Siyempre, pag nasimulan na yan, maubusan ka na ng mapapagod ka na. Di ba? Sa kapupuna dyan, kababatikos. Walang mangyayari dyan kung hindi kikilos ang Senado. Mga kaibigan, itong panawagan, baliwala yan. Kita ninyo sinasabi ngayon ni Roque. Ano yan Naaprubahan na yan Noong pambago mag-pandemic. Kaya niya sinasabi yan sapagkat ang taong bayan nagtataka kung bakit sa gitna ng pandemya, yan ang inuuna. Yan ang pinaprioritize. Habang ang buong mundo nakatuon sa paglaban dito po sa pandemya. Yan ang sinasabi ng tao. At sinasabi ni Pangulong Duterte, wala raw pera siya. Kala mo kanya yung gobyerno Wala na akong pera Alam pera gobyerno. Mga kaibigan. Kaya hindi matutulungan na mga tao. Alam pera gobyerno magkano yung project na yan na ginagastosan ng gobyerno para sa kapakanan ng mga dayuhan. Dayuhang incheck. Sipin ninyo yan.
para yung mga dayuhang incheck magtayo ng negosyo. Negosyo, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Ito, sabi ito hindi maipaliwanag ngayon, ha? Hindi ba nag-flip-flopping tong si Ahan Chen ng DENR? Yung nakikita ninyo, yan ang masama eh. Naglagay sila sa pamahalaan ng mga gobyerno, peke ang credential. Paano naging undersecretary yan? Ano na tinapos niyan? Yan yung tinawag na syunga ni Guanzon, di ba? Yung mayabang na commissioner din ng COMELEC na babae. Tinawag niya syunga. O ano sabi niyan? Hindi nakatapos ako, ganito lang eh. Sa PUP ba? Ang sabi ko, bakit hindi nyo tanong kung kailan siya nagtapos? Di ba? Wala naman tinapos yan eh. Ang tinapos lang niya, kumain eh. Mga kaibigan eh, alin? May credential pinapakita? Sa recto lang pinagawa yun eh. Mga kaibigan eh. Yan ang hirap. Pangalawa, hindi kasi, alam nyo talagang notorious na tong gobyerno ha. Talagang pinipili nito mga walang hiya. Mas gusto nila may kaso na ganyan, pag nanakaw. Kaya yun ang nilalagay nila. Basta masiba ka sa pera, nalaman nila, masiba ka sa pera, nag-apply ka ng trabaho sa kanila, tatanggapin ka. Pero, nakakita ba kayo may kinuha ditong matinong tao? Wala. Nakita ninyo, lumabas ang tunay na mga pagkatao. Katulad niya si Roque. Nung araw, nagpapanggap na tagapagtanggol ng mga inabuso, nilabagang karapatang pantao. Ngayon, mga kaibigan, makapalang muka at nagagawa nila yun, At the same time, kapalan ang pagmumukha nila. Di ba, suportado nila ito. Kaya, yan walang mangyayari dyan. Hanggang hindi kikilos ang Senado. Etong panawagan ni Nancy Binay, baliwala yan. Wala na. Makapalang mukha niya mga yan. Kahit illegal yan. Wala na silang kinakatakutan dahil meron silang nakahandang plano. Hindi nila balak tapusin ang kanilang pamamalagi sa gobyerno hanggang sa 2022. Iyan ang mga indikasyon. Pagtatalunan pa natin. Dito, hindi na ito, kumbaga, tayo, puro lang tayo, pinupuna natin ang mali. Nagsasalita lang tayo. Pag lumipas na, marami pa nga sa atin ang nakakalimutan na yan. Di ba? Masyadong napakaigsi ng pantanda ng mga Pilipino. Ngayong mga panahong ito, maigsi ang pantanda. Ang labanan dito, hindi na pwede yung ganito na lang. Yung wala nang naninindigan, wala yan. Mga kaibigan. Kahit anong, dapat niya kahit ako naniniwala ako, yung shame campaign, para ipahiya mo yung mga yan, hindi na sila mahiya ron Hindi na tatalab sa kanila yun. Parang ang alam nating labang, kilitian lang. Panlangit lang yun. Yung gera, pag nangyari sa langit, kilitian lang. Di ba? Pwede ba yan? Mga kaibigan, dito, hindi na pwede dito yan. Walang hiya na ito mga ito at sinasadya na nila ang paglabag sa mga batas. Katulad niyan,
Maraming batas na nalabag itong ginagawa nilang yan. O no. Para sa kanila, o no. Di ba? Yun lang ho eh. Bakit? Suportado na sila lahat eh. Pagkatapos, sa Senado, isa lang magsasalita, si Binay lang. Mga kaibigan. Dapat tumitindig ang, wala nang tagapagtanggol ang taong bayan. At ito mga ito, hindi mo alam kung kailan titigil ito ng pagpuna. Lalo na yan, pera yan eh. Ang laking pera niyan. Kapag ka ang Senado hindi nakagawa ng investigasyon dito, mga kaibigan, alam nyo na, baka nga mag-imbestiga man yan, gagamitin lang yan para makaparty sila. Ayaw nila sunugin yung mga katarantaduhan na pinagkakakitaan para makasali sila. Mga kaibigan, di ba? Malaking pera yan eh. Baka akala nyo kung ilang bilyon yan. Baka hindi lang 40 bilyong piso yan. Yung sinasabi nilang 400 million yan. Yan lang yan. Isipin mo, 500 meters. Mga kaibigan, ito balita. Hindi ngayon, wala ngayong malinaw na masabi kung ito yung mga taga Cebu. Hindi ba silang nagsabing magpapaimbestiga sila dahil hindi nila alam kung saan sa Cebu kinuha yan. May mga lumalabas na larawan ng bundok sa isang lugar sa Cebu na doon daw galing yan. Puro daw yun. Hindi pa sinasabi. Mukhang ang mga taga Cebu, wala silang alam talaga kung saan kinuha yan. Baka kamukat-mukat mo sa China rin galing yan. Mga kaibigan, o sa ibang lugar nang galing yan. Bakit hindi nyo alamin? Ano yung baka yung ginamit na pantambak doon sa mga teritoryo natin na inagaw ng incheck? Baka tsaka yan pareho lang Hindi ba? Wala nakakaalam Hindi maliwanag. Walang diretsahang paliwanag kung paano, saan nila talaga kinuha yan. Nung una, ang claim nitong si Undersecretary Ahanchen, mga Ahanchen ang pangalan na tunay na pangalan niya, Ito yung tunay na pangalan, sinasabi ko sa inyo, Undersecretary. Na siyang umeepal dyan. Paano? Siya magkakapera dyan ng malaki. Magpapasikat, sila ni si Mato. Ano sabi nung una? Kinuhaan niya sa Cebu. Bakit nung bandang huli? Sinasabi niya, hindi niya raw alam kung saan. Hindi na niya alam. Tamo ang mga panloloko, mga kaibigan. Kasi, sabi ko nga kanina, mahilig kumuha itong gobyerno, basta walang hiya ka sa pera. Nako. May track record dyan Lahat ng may track record. Masamang track record pagdating sa pera. Sa illegal. Kukunin ka ng gobyerno. Basta sindikato ka. Sabi nga it takes two to tango. Yun mga kaibigan. So, ito, ako naniniwala ako, wala ito mga pagpuna ninyo. Pagpuna natin dito, wala yan. Sobra na itong kawalang yaang ito mga kaibigan dumulog sila sa Korte Suprema. Tuloy naman niyang hanggang hindi nagdidesisyon ng Korte Suprema. Lalo ngayon. Ano ba ikakatakot nila sa Korte Suprema? Overwhelming majority ng mahistrado sa Korte Suprema.
Sino ba nag-appoint? Hindi ba na-appoint lahat siya sa kasalukuyang administrasyon? Wala na ho eh. Mga kaibigan eh. Kumbaga, lalabas na lang itong mga pagpunang ito sa bandang huli na ano na lang, para ka na lang nang-aalas ka. Ha? Kasi binabaliwala na ang batas eh. Mga kaibigan, alin ang pinagmamalaki nilang pinayagan ng Korte Suprema? Walang sinasabi doon na maglagay kayo ng boulder, ng dolomite boulder. Wala yun, wala sa kalikasan yun. Ang sinasabi ng Korte Suprema doon sa writ of kalikasan na yun, inuutusan ng mga local government official na i-rehabilitate. Linisin ninyo. Di ba? Eh, nung panahon ni Mayor Lim, di ba? Linggo-linggo, nandiyan si Mayor Lim. Lalo pag bumagyo. Nililinis yan, mano-mano pa nga eh. Paano? Wala pa namang, walang technology tayo eh. Para dyan eh. Hindi technology ang ginagawa nilang yan. Ha? Pera yan na maliwanag, mga kaibigan. Kasi sabi ni Vice President Leni Robredo, paano niyong nagagawa yan na nasa ano tayo? Sa kalagitnaan tayo ng pandemya. Kalain ninyo nagagawa ninyo yan na gawing priority. I-prioritize yan. O, di ba, ang daming nagko-comment sa social media, wala raw sense of priority ang gobyerno. Alam nyo, ang tawag ho dito, sense of, walang sense of propriety. Halimbawa, dito sa harap ng pandemya, ang dapat, tama yun yung sinasabi ni Vice President Leni Robredo na bakit uunahin yan? Yun, ang tawag doon, bakit mo ipa-prioritize yan, yung sense of priority? Hindi naman natutugunan ng gobyerno. Yung talagang dapat nitong pag-ukulan ng solusyon laban sa pandemya. Wala namang ginagawa ang gobyerno dyan. Tapos uunahin mo yan. Yung kung tawagin yun ay walang sense of priority. Pero overall, ang tawag dito sa administrasyong ito, kaya ako bago sumulpot tong gobyernong ito, meron akong binuksang ginawang group sa FB na hindi ko nga lang masyadong naasikaso kasi nga mag-isa lang tayo ang pangalan ng grupong yung Movement for the Rule of Law and Propriety. Ang tawag ko kasi dyan sa mga taong ito yung mga walang sense of propriety. Yung hindi alam kung ano yung wasto na dapat yung dapat, yung wasto at dapat na unahin o bigyan ng atensyon, mga kaibigan. Wala mga sense of propriety. Tama ba yan? Yun ang question. Tama ba yan? Yung ginagawa nilang yan, mga kaibigan. Alam nyo, hindi tama Hindi ba? Sana kung maisasaing ng tao yan. Ang daming nagugutom ngayon. Meron nga tayong natanggap na balitang nangyari dyan sa Mega Mall yata. Sa parking lot, natagpuan ang isang doktora, bata pa. Bigay niya yata ito. Natagpuan sa kanyang sasakyan, patay. Bakit? Ang indikasyon, ninakawan, hinold up.
o ninakawan, pinatay pa sa loob ng sasakyan. At pagkatapos, yung nag-forward nito, o yung gumawa ng post na yun na na-share sa atin, nakaka-alarma na sapagkat dahil nga sa hindi natulungan ng gobyerno ang mamamayan, ang kabuhayan ng taong bayan, bumagsak lahat nang walang tulong na nakuha sa gobyerno. Sintido kumundin ang isipin natin. Hindi kaya dadami ang ganitong klase ng kaso. Yun yung sinasabi ho na ang taong walang batas, walang nakikilalang batas, ang taong nagugutom. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Eto nga idudulog daw ng grupo kasi baliwala na nga namang makipagtaltalan. Kung wala namang gagawin ng publiko, sa palagay nyo yan, si social media, tatablan pa sila dyan? Hindi na. Hindi na ho, mga kaibigan. Tutuloy nila yan. Kasi yan, ginagawa nila ngayon yan, katakot-takot na banat, tatanggapin nila yun. Ano ba mas mahalaga sa kanila, yung banat o yung pera? Mahalaga sa kanila yung pera Hindi naman yan Mga kaibigan Sabi ko nga, ang mga kinukuha dito, katulad niya, si Ahan Chen, yung nasa DENR na yan, yung napapanood nyo nagsasalita. Wala namang aral yan Nakita nyo mag-English. Nag-i-English pa, di ba? Walang kahihiyan. Ang sama Ang English, kahit di ka marunong na English ito lang sikreto dyan Para malaman mong yung kausap mo si Raulo. Nag-i-English nang di alam yung sinasabi. Pagka yung English masakit sa tenga, hindi totoo English nun. Mga kaibigan, ganun lang kasimple. Ngayon, kaya sinasabi natin, ang pagpili ng iluluklok sa gobyerno, ng iboboto mo, okay tatalaga sa pwesto, hindi ba ang importante dyan yung track record ng tao. Yun yung lagi natin sinasabi. Napakahalaga nun na sa pagpili, ang titignan mo yung track record. Ano ba track record nitong tao? Ang sama ng track record niya, puro pera yan. Mga kaibigan, akalain mo, paano nakapanloko rito yan? Dati, noong panahon ni Pinoy, may groundbreaking pa yan dun sa House Project, housing daw, nawala na. Yung housing sa media. Alam nyo kung sino ang pinagyayabang na kinakapitan niya nun? Si Bolsi Aquino. May isang okasyon pa nga, sa isang pananghalian. Ayan, kasama ko si Ka Jerry. Kaming dalawa. Andun pa si Mayor Lim. Akalain ninyo, pinagmumura niya yung sekretarya nung itong mag-asawang Popoy, yung si Margie Huico. Margie Huico. Kasi meron siyang gustong makuhang salapi dun sa PCSO. Malaking salapi. Mga kaibigan. Hindi maaprobahan dahil dun sa sekretarya nung Margie Huico. Mga kaibigan. Akalain mo sa harap nung Margie Huico, sa harap ni Mayor Lim, pinagmumura, yung parang mura ni Duterte. Ikaw na po. Bakit? Ba't niya ginawa yun? Pinakikita niya. At ang sabi niya pa, kausap ko si Balsi. Ganyan pa sabi.
nung panahon ni ano yan ni Pinoy. Mga kaibigan. Nung panahon ni Gloria, pumasok yan sa smuggling. Anti-smuggling daw. Tapos, lahat ng inuhuli nawala. Dahil siya nandun. Mga kaibigan, laking kahihiyan ang inabot ni yung yumaong si Bebot Villar dyan. Mga kaibigan. At nagalit pa si Gloria dyan, di ba? Ito may isang instance, manunumpa kami. Alam nyo, tradition. Ano na yun Tradition na yun doon sa isang samahan ng media na wala na ngayon, binaboy nila. Yung samahan na yun, tuwing merong mga bagong elected officers, nanunumpa yun kung sino ang nakaupong presidente ng Pilipinas. Noon siyang presidente, tinanggihan ng Malacanang na makapanumpa o magpasumpa si Gloria. Isa ako sa officer noon. Pero, hindi pa ho tinatanggihan yun. Baka hindi pa sila nakakasulat sa Malacanang. Alam nyo ginawa ko? Alam ko na Masama ang record nito Ang ginawa ko, ako mag-isa bilang isang elected officer noong samahang yon. Sumumpa ako kay Mayor Lim. Si Mayor Lim ang nagpasumpa sa akin. Mga kaibigan. Hindi alam ni Mayor Lim yun na pasusumpahin niya ako. Hindi. Pumunta lang ako ron. May dala akong kopya ng oath of office. Pagdating ko dun sa City Hall ano ito 2000, ano ba ito? Anong taon yan? 2000, si Gloria pa ang nakaupo 2008. Kung di ako nagkakamali, 2008. Pumunta ako ron, sabi, pumasok na ho kayo, sabi nung sekretarya. Nandun puntaan nyo, nagko-conference sila Hindi sige, pumasok kayo. Pagpasok ko, may conference. Andun lahat ng mataas na opisyal ng Maynila at saka ng pulis. Ang director pa ng Manila noon, ng pulis si Boyce Rosales. Pagpasok ko nakita ko agad ni Mayor Lim. Tigil yung conference ano sabi? Ba't ka niya naparito? Ito, pinakilala ko. Yan niya si sabi ko, Mayor, ako na-elect ho na isa sa officer ng samahang ito. Gusto ko sana sa inyo makapanumpa. Sandali lang naman kako ito sige, dito na hanggang ngayon, may litrato pa nga ako nun mga kaibigan. Yun yung unang, 2 beses ako na-elect na officer dun mga kaibigan. Walang hiya talaga yan. Ang dami sinalbahin tao niyan. At kung kayo makapagtatanong lang doon sa DENR, ang dami raw galit dyan ngayon. Mga kaibigan. Siguro, alam nila, may isa pang kwento yan May tinira yan na pera, pinirahan. Meron siyang kakilala na operator ng, siyempre DENR, di ba? Basura, dyan sa Laguna. Mga kaibigan. Ngayon, itong ang tawag mo riyan, yung nag-ano ng basura, yung tapunan ng basura. Hindi, yung tapunan ng basura, yung dumping site, yung operator ng ganun, ng dump site, dyan sa Laguna. Merong kakumpetensya. Kilala niya ito, yung isa, nagpunta sa kanya, nagsuhol siguro yon.
ang pakay, ipasara yung kalaban niya, yung kakumpetensya. Kasi may batas na ito mga kaibigan Ito ang hindi ginagawa kasi malaking sindikato yan Yan tapunan ng basura. Naku, napakalaki sindikato niyan. Ngayon, naglagay sa kanya yung isa. Pagkatapos, ang pakay para ipasara yung kakumpetensya, yung kalaban sa negosyo. Na ganun din ang negosyo. Alam nyo ginawa, pinasara nila. DENR Ngayon, alam nyo, maglalagaring hapon. Hindi ko alam kung nagkasundo na. Mukhang ayaw na magbukas nung isa. Pinakausap yung pinasara nilang dump site at pinasasabihan na kung interesadong pabuksan. Kita ninyo? Ano tawag mo ron? Kaya, hindi muna kasi tinignan ang track record nito. O kaya, talagang alam nilang masama. Bagay, notorious na nga kako, di ba? Itong kasalukuyang administrasyon, pagdating sa pagtatalaga ng mga tao na walang hiya, magnanakaw. Mapupwesto ba si Duque dyan kung walang track record dyan magmula kay Gloria? Hindi ba? Track record ni Duque ang haba sa kawalang yaan, mga kaibigan. Bakit napwesto? Yun ang qualification Hindi ho ba? Ngayon, eto na ho. Yan, tandaan ninyo. Inuubos na nila yung galit ng tao dyan para wala na kayong magawa. Wala naman tayong magagawa Hanggang bungangaan lang, mapapatigil mo ba yan? Kung kasing kapal ng mukha nitong mga nasa administrasyon ngayon. Sipin mo, eto yung pagtatambak na yung massive itong mangyayaring anong tawag mo dyan? Ano ba yun? Yung pagtatambak, reclamation. Massive yan. Naibenta na yan. Yung sa Pasay nga, bayad na Naka-advance na yan Huwag mo sabihin si Isko Moreno, wala. Kaya nga, suportado niya raw yan, di ba? Bakit? May reclamation siya sa Maynila Nagagawin Kailangan nilang magkamutan sa likod dahil DENR ito, naturalmente, sasakupin sila niyan yung gagawin nila. Gaano karami kinikita nitong taong ito na nagpapanggap, pero pag nakausap ninyo, narinig ninyo, di ba? Di ba bobo kung ano-ano sinasabi? Beautification daw yan. Hayop kayo, beautification ba yan? Papatay kayo ng tao dyan. Ang daming magkakasakit na tao. Beautification. Mga gago. Di ba? Iyan ay smoke screen yan. Cover yan itong pagtatambak na yan. Para dyan mapunta issue. Pag naitayo na dire-diretso na yan. Lalagyan kunyari ng yung pwede ka maglakad. Ano ba tawag mo ron? Parang patwalk ba tawag doon? Yung may platform sa dagat. Sana kung ganun lang, hindi. Magre-reclaim. Approve na Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ayun dito sa mga environmental at
fishermen's group, mga grupo ng mga environmentalist at mga mangingisda, sila'y tutol sa proyekto na yan sa Manila Bay. At sinasabi nila ito'y magpapalala lang. Diyan po sa paglubhan nitong dumi dyan pagdumi dyan sa Manila Bay, mga kaibigan. Ayon ho sa Greenpeace Philippines, ito yung watchdog na mga environmentalist, na mga nagmamalasakit sa ating kalikasan. Nasabi nila na sayang lang ang pera dahil sa backwash, tatangayin niyang synthetic na buhangin na yan, yung palsipikadong buhangin na yan, patungo sa dagat. Unti-unti lang din tatangayin yan. Mawawash out lang din yan. Backwash. Habang itong mga mangingisda ng grupong Pamalakaya ay kinukundina yan para kunyari merong paglilinis na ginawa sa Manila Bay. Hindi naman paglilinis yan, pagdudumi lalo yan. Siyempre, tatangayin yan doon. Di pati yung mga iba pang nabubuhay na laman dagat, pipinsalain yan. Mga kaibigan. At maraming nilabag na batas. Ayun po, sa Oceana, Philippines, ito'y grupo rin ng mga environmentalist. Nilabag daw yung mga pambansang batas, national laws, na sa ecological and heritage conservation. Ayon dito sa kanilang presidente, si Gloria Estenso Ramos, ang DNR ay hindi po nakapag-comply o sumunod sa mandatory environmental impact assessment study required under Presidential Decree number 1586 at ng Philippine Fisheries Code of 1998. Itong dalawang batas na ito ay nire-require ang malaliman at malawakang assessment sa posibleng epekto ng anumang proyekto na makapapipinsala sa environment, sa ating pong kalikasan and surrounding communities, pati na sa komunidad sa paligid nito. Kasama na rito yung expansion or rehabilitation of specific areas. Mga kaibigan, ang sabi ng DNR, hindi na raw sila kailangan mag-comply. Sabi, beach nourishment daw to. Nourishment ba yan? Papatayin mo yung dagat? Nourishment? Tsaka pangalawa, environment, di ba? Yang sinasabi nila, tourism project yan di ba? Bakit DENR ang nagsasagawa? Isa yun, ang sabi nitong ang pangalan ni Batumbakal, ito'y ano rin ito, expert din ito ano ba pangalan nito? Apelyido'y Batumbakal mga kaibigan hanapin ko lang yung pangalan niya, si J. Batumbakal, Maritime Affairs Expert. And University of the Philippines Law Professor.
Ayan ang pangalan nito, J. Batumbakal. Ang sabi ho niya, mali, ha? Yung sinasabi ng DNR na hindi nila kailangang mag-comply o sumunod sa anumang requirements dahil ito'y isa lamang beach nourishment. Mga kaibigan, ha? Ang sabi ni Batumbakal, as long as there is a potential negative effect, there is a need for that. In fact, you can only find out if it has adverse effects if you actually comply with the environmental impact assessment. Oh, noong 2008 pala, ito sinasabi sa ruling ng Korte Suprema, inaatasan yung 13 government agencies pa lang inuutosan dito, hindi pala LGU. 13 government agencies na linisin, maglinis at i-rehabilitate ang Manila Bay. Alagaan, di ba? There was no mention of a beach nourishment plan. At saka yung pagtatambak tinatambak nila ngayon, wala namang ganun eh. Ang sabi clean up and rehabilitate. Linisin at alagaan. Hindi ba, mga kaibigan? Ayan ho. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi rehabilitation yan. Mga kaibigan, yun din ang sinasabi nitong mga pumupuna. Ngayon, smoke screen yan. Tandaan ninyo yan. Mga kaibigan, merong napakalaking project dyan. Sa Pasay, 9 kilometers ito. Isipin mo. 9 na kilometro. Ang inaprobahan na project para sa reclamation. Tatambakan yun. Mga kaibigan, ano yan? 360 itatayo Pasay 360 isang business district gagawing business district yung 9 kilometers na yan na itatayo ng pribadong developer. Kung matandaan ninyo, sabi ni Presidente Duterte, never in my administration, my term, na papayagan ko yung anumang proyekto, development, dyan, itong reclamation na pribado, hindi raw niya papayagan yan. Tingnan mo itong private developer and Pasay 265. Dalawa ito pangalan. Pasay 265, Pasay 360. Itong 265, backed by a public-private partnership that includes a subsidiary of Chinese state-owned developer, China Communications Construction Company Limited. Ito rin ho. Yung tumitirada ngayon dyan sa Sangli Point. Mga kaibigan. Di ba? Ito'y matagal na ito Itong information na ito na nakuha natin sa internet. Mga kaibigan, matagal na ito. Sipin mo, matagal na nilang kausap ito. May status of reclamation projects, interagency meeting on reclamation projects, 17 May 2018. May kuha ng litrato Ayon doon sa isang opisyal ng Pasay, itong Ber Madrona,
sa Pasay City Legal Office, the municipality has complied with all the requirements by the Department of Environment and Natural Resources in the issuance of Environmental Compliance Certificate. No objection pa raw. Ito, isa sa mga magtatayo, itong SM Prime Holdings ay noong December 2019, itong balitang ito lumabas, pinayagan na yung 360 hectare reclamation project nila sa Pasay ng SM, in line with its plan to build a new central business district along the Manila Bay area. Binigyan na sila ng Pasay City ng notice to proceed. Ibig sabihin, naglagay na ito ng kwarta. Nakatanggap na ng kwarta ito. Kaya, huwag kayo masyadong yan pa nga, maliit pa nga yan eh. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy na yan, mga kaibigan. Tandaan ninyo. Sabi ko nga, ito'y, lang ito eh, smoke screen yan. O, pasakalye. Kumbaga sa kanta, pasakalye lang yan. Isipin mo, 500 meters lang yan. May karugtong pa yan eh. May phase 1 yan. Kung tawagin nila, phase 1. Meron pang phase 2 yan. Hanggang yan niya sa may Philippine Navy. Diba? Yan yung dagat eh. Mga kaibigan eh. Sisirain nila ang ating dagat. Dapat yan linisin. Hindi ba? Tatambakan mo. Marumi rin yan. Bakit? Lahat ng dumi dyan pupunta eh. Galing sa Maynila, Pasay, Parañaque, Navotas. Lahat ng nasa coastline. Pinagmumula ng basura yan. Ng dumi. Saan ba lahat tumatapon ng drainage niyan? Hindi ba papunta lahat sa Manila Bay? At kung matandaan ninyo, nung pag-upo nila dyan sa DNR, di ba? Pinagtatakot lahat ng establishment dyan. Di ba? Binigyan ng ultimatum. Ano-ano? Bakit bukas? Di ba? Nabuksan lahat eh. Mga kaibigan eh. Dahil sila raw lahat nagtatapon daw dun sa Manila Bay. Yung mga drainage nila, dun lahat ang punta. Saan pupunta yun? Kundi dyan, di ba? Ang kailangan mo dyan, yung treatment, di ba? Kung paano tatapon dyan yung mga dumi na pagdating sa dagat ay malilinis na. Hindi ba? Nagagamot na, meron ng treatment. Saan mo itatapon yan? Sa hangin? Ano gagawin mo? Pataas? Yung drainage pataas? Tambucho gagawin mo? Laking katarantado. Yun ang gawin nyo dyan, linisin nyo. Pinaputi mo nga yung kwan. Dyan din ang tapon eh. Pag umulan, bumagyo, lahat ng basura, puntahan dyan sa Manila Bay. Kung saan ang gagaling. Kasi may mga landfill. Yun pala, landfill pala. Ang tawag doon sa dam site, di ba? Landfill. Mga kaibigan, may landfill sa Navotas. Pag bumagyo, saan pupunta yan? Diyan din, sa Manila Bay. Hakutin mo. Saan mo itatapon itong inakot mo? Doon din sa landfill na yun eh. Kasi pabalik-balik lang. Mga kaibigan, yan po ang problema. Ito ngayon, sa Maynila, meron din eh. Reclamation dyan. Nung pinlano ito, matagal na ito eh. Natatandaan ko eh. Si Isko, vice mayor pa nun eh. Kinausap na sila eh. Mga vice mayor ang unang kinausap dito eh. Sa reclamation na ito eh. Ngayon, ang lumilitaw, ito, yung China na naman. Ang
nasa likod po, nagagawa dito, kausap ng Pasay City, ha? At saka ng Maynila. Bakit? Bakit hindi maaawat ito? Mga kaibigan, alam ba ninyo nung nakaraang 2019, kung kayo, naniniwala kayo sa resulta ng eleksyon noong 2019, hindi ho totoo lahat yun. Ha? Binibigyan ko na kayo ng example eh. Hindi lang ho sa senador, pati sa local officials. Alam ba ninyo kung sino nanalo noong 2019 election? Si Lim ang nanalo sa Maynila. Ang balita, 1 bilyon pala ang ibinigay sa COMELEC. Package deal. Kung sino-sino mga kasamang hindi mananalo pero nanalo sa COMELEC. Tsaka sa Smartmatic. Package deal ito eh. Oh. Hindi ako naniniwalang nanalo yan si Isko Moreno. Mga kaibigan, oh. Yan ang totoo niyan. Ano kapalit? Ito eh. Ito yun eh. Kaya hindi pwede nilang hindi-hindian eh. O tutulan eh. Nakakamada na to eh. Noong 2019 election, ito ang kapalit. Mga kaibigan, para ka manalo, isasama ka namin sa dayaan, eh pangako mo ito. Sino nagbayad? Eh di yung mga nasa likod nito. Yung Odena ni Dennis Uy, mga kaibigan, ang gumasta, ibig sabihin, ha? Diyan po sa 2019 election. Election ba yung selection? Naging selection yun eh. Tandaan nyo, hindi ako pwede magkamali eh. Ha? Si Lim nanalo noong 2019 election. Nilagay nila kunyari sa huli para hindi maghabol. Mga kaibigan. Oh. Si Erap, pamangalawa raw. Noong 2016 eh. Mga kaibigan eh. Ilan nilamang ni Erap kay Lim? Wala pang 3,000. Daya pa yun ha. Nakita naman ninyo ang nangyari nun, di ba? Ipinlas na sa TV. More 280,000 na si Lim. Si Erap, wala pang 100,000 eh. Eh, di ibig sabihin, konti na lang yung bibilangin, tapos na eleksyon sa Maynila. Akalain ninyo, matagal bago lumabas ulit yung pangalawang resulta sa Maynila. Nagkaroon ng brownout do sa Rizal Memorial. Mga 2 oras bago ulit na i-report ng TV. Ha? Yung sumunod na resulta. Ano nangyari? Tumaas yung boto ni Erap, bumagsak na yung boto ni Lim. Ano yun? Sana kung mananalo si Erap, okay lang eh. Ha? Pero hindi nababagsak yung boto ni Lim. Di ba? May iiwan na siya ron. Mapapako na siya ron sa numero niya. Eh hindi eh. Bumagsak eh, nabawasan eh. Ano ibig sabihin nun? Eh walang pera si Lim eh. Pera lahat yan eh. Yung hayop na walang yung piskal, di ba? Kaya dapat alam nyo, ang daming reforma sa eleksyon. Bakit walang politikong makapagsalita? Paano? Nilalaan nila yun eh. Nire-reserva nila eh. Yung koneksyon sa COMELEC. Dahil kung aawayin nila, hindi ka mananalo kung ibubulgar nila. Bakit? Wala silang pakialam dun eh. Bakit? Constitutional body. Ang gusto lang nun pera. Mga kaibigan, wala na to.
itong Pilipinas? Sa nakikita ko, wala namang maninindigang Pilipino eh. Sa Facebook lang tayo maninindigan eh. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kahit ano pa ang sabihin na depensa, kahit magsama-sama pa yan, tandaan nyo ha, magsama-sama man yan, Isko Moreno, DENR, Pasay City, Malacanang, yung ilang senador, manahimik man yan, hindi nagiging tama yung mali. Tandaan nyo yan. Diyan kayo manindigan. Kaya sino pa ang magsabing, hindi, trabaho nila yan, okay yan eh, pinagmitingan niya. Kahit paano sabihin, kitang-kita na yung mali eh. Ang daming labag sa batas eh. Kitang-kita na eh. Kahit ano pa ang sabihin, tandaan nyo yan. Yan yung sinasabi nating, ang tama yan kahit kailan. Yung mali yan kahit kailan. Hindi ibig sabihin, nagsama-sama yan para sabihin tama yung mali, nagiging tama yung mali. Ba hindi? Sinisira nila yung rule of law. Papayag ba kayo na yung hindi kriminal makukulong? Tapos yung kriminal na mapapalaya, papayag ba kayo ng ganon? Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Kung hindi naman makapaninindigan ng mga Pilipino, wala tayong nakikitang indikasyon eh. Na pwedeng ang mga Pilipino makapanindigan dyan eh. Sipin mo, dadaanin lang lahat sa daldalan. Pupunta ka sa Supreme Court. Maswerte nang ipatigil ng Supreme Court yan. Pero kailan nila didesisyonan yan? Kailan? Lalo na yan, umaandar ang pera riyan. Kailangan, pagka naghain ng petisyon sa Korte Suprema at mapipinsala na yung Manila Bay, kinakailangan maging immediate ang merong urgency yan, di ba? Kaya dapat maging mabilis ang pagdidesisyon ng Korte Suprema. Paano kung upuan? Di ba? Doon pa lang, talo ka na eh. Uupuan lang. Patatagalin lang. Pag malamig na ulo ng publiko at nalimutan na, nakamove on na sila dyan, tsaka maglalabas yan ng desisyon. Mukha yung katarantaduhang lumabas na desisyon kamakailan. Ano ba yun? Yung wala na raw silang didesisyonan. Di ba? Meron tayong pinag-usapang issue dito nung minsan. Mga kaibigan. Wala na. Ganun lang gagawin ng Korte Suprema dyan. Kasi nga, ang mga Pilipino, yun ang sinasabi natin eh. Doon kayo lagi sa rule of law. Doon kayo dati. Ito, katulad ito, propriety ito. Question of propriety yan. Mga kaibigan. At saka yung mga violation sa batas at mapanganib, malaking banta ng panganib sa kalikasan at sa buhay ng mga maraming mamamayan na maapektuhan dyan. Pera yan eh. Doon pa lang saan ba kinuha yan? Sa Siburao. Ba't ngayon binawi? Hindi ko alam eh. Sa Cebu eh. Anak ko, naloko na. Alam na. Diba? Alam mo na nanlolo ko. Mga kaibigan. Doon pa lang may deception eh. Walang hiya, di ba? Sipin mo yan. Paano maraming nagpapatanga? Di ba? Yun namang iba,
Kayo, ito pa isang problema ng mga nasa social media. Hindi nga natin sila kapaniwala, itong mga gunggong na Dutertanings, di ba? Mga troll. Pero magtaka kayo, sila man nanonood dyan eh. Yun ang pinagtataka ko eh. Alam nyo ng fake news ang sinasabi ng mga nagsisipagsalitaan sa social media. Alam nyo ng fake news, ang kinabubuisit ko minsan, padadalan pa ako ng kopya. I-share pa sa messenger. Hindi ko nga pinanonood dahil makikinabang pa sila sa inyo eh. Hindi nyo ba alam kumikita sila sa inyo? Di ba? Tinatangkilik din eh. Kaya wala eh. Manindi, lumabang ka man sa mga fake news. Pero nakikinig ka may diferensya ka nun. Di ba? Bayaan mo na sila magkalat ng lagim. Wala rin naman mangyayari kung i-share mo yan, di ba? Panoorin mo. Mabubuisit ka lang. Kaya sabi ko sa inyo, pinakatamang gagawin, binablock yan eh. Yung mga taong yan, block ang katapat niyan. Hindi sila makikinabang. Halimbawa, troll sila. Siyempre, yung pagsawsaw nila sa issue, ire-record yun, di ba? Kukunan nila ng ng screenshot yun. Yun ang pagbabasihan sa bayad sa kanila eh. Pag pumatol ka ron, kumita na sila ron. Sa akin, di sila kikita. Bakit? Bablock ko sila eh. Tapos, di-delete ko yung comment eh. Ganun ang gawin nyo. Hindi sila kumita. Yun ang pinakatama. Mga kaibigan, wala ka nang pwedeng maisip pa ron dahil ang mga otoridad nga, wala namang ginagawa dyan eh. Pagkakampi ng kasalukuyang administrasyon, nakatimbre sa kanila eh. Di ba? Nakatimbre. Mga kaibigan eh. Tinan mo itong mga luko-luko ngayon sa PNP, di ba? Yun daw mga sa social media naman, tututukan daw naman nila. Lumalabag daw sa protocol. Pati ba naman, litratot video eh. Kung pinapatulan nyo na. Wala na kayong masolusyonan. Anak ka ng mga kaibigan, Si Ilyasar na nagpapanggap kang Duterte ngayon. Hindi ka naman Duterte eh. Di ba? Tanyin nyo. Pere, mga kaibigan, kapangyarihan at pera. Hindi marunong manindigan hindi dahil sa kanyang kakayahan. Walang kakayahan eh. So pag wala kang kakayahan, magwawalang hiya ka. Bababuyin mo yung trabaho mo. Di ba? Babastusin mo na yung estrelya mo sa balikat. Makadila lang sa tumbong. Di ba? Halik sa tumbong. Yung amo naman halik sa lupa. Sila naman halik sa tumbong. Yan po mga kaibigan Wala Bakit? Gusto makapagretiro ng 4-star general. Para malaki mga pera. Yun lang ang gusto Sipin nyo, itong bagong PNP chief, okay naman daw yan Magaling daw yan magaling ka nga. Ang tanong, 2 buwan ka lang Ba't in-appoint ka pa dyan? Di ba? Para saan? Pera. Sayang din na makukolekta niya, 2 pabaon. Eto pa, napuna ko, may nag-share pa sa akin isang himpilan, pusakal na nakikidila rin sa Duterte ngayon. Isipin ninyo, ganito kasama na radyo.
Ini-interview raw nila si Pangulong Duterte. Ini-interview nung isang anchorman. Ngayon, pinakinggan ko eh. Halatang-halata mo, hindi naman si Pangulong Duterte yung kausap. Isipin mo yan, oh. Mga gago. Bakit? Wala na eh. Pati radyo, ginagawa na. Yung katarantaduhang yun. Isipin ninyo. Yung gumagaya, sana kung si Willie ni Pumuseno gumaya, hindi mo mapagkakamalan eh. Na nanloloko eh. Itong gumagaya, medyo kaboses lang. Pero ang nag-iba sa kanila, alam mo kung ano? Yung paraan ng pananalita. Mga kaibigan, halata eh. Kahit di ka expert eh. Matutunugan mo kaga. Anong klaseng mga gago ito? Bakit nila ginagawa yan? Pakinabang eh. Yung istasyon nila, sinunog yung sariling negosyo, di ba? Muntik pang madama yung istasyon nila, di ba? Magkano ang insurance nung? Bilyon ba? Bilyon. Nalugi yung ano nila, karnabal nila eh. Di ba? Mga kaibigan. Kaya pala nung bago sunugin yun eh. Lintik eh, namimigay na sandamakmak na ticket eh. Buti na lang, di namin ginamit eh. Baka kami pa nasunog dun eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa Pampanga raw ho, may mga residenteng na-alarma at nababahala dito sa mga underground COVID hospitals. Di ba ang dami na nahuli niyan? Sa Pampanga pala, ang dami niyan. Ito daw po ay exclusive na para lamang sa mga Chinese nationals. Kalain ninyo, itong mga nababahala, ko kung totoo ito, humiling daw kay Lito Lapid na magsagawa ng investigasyon tungkol dito. Sus Mariosep. Sabi nitong isa na taga Porac, yun daw report dyan tungkol sa mga ospital na yan, kinababahala niya at ng kanyang pamilya. At pinagtataka siya kung bakit tumatanggap lang sila, inchik lang. Alam nyo, di ba nung umpisa pa lang, mga restaurant nga di ba bawal ang Pilipino? Di ba? Hindi ka makakakain sa restaurant nila. Ano ba tawag mo rito sa mga nangyayaring yan? Hindi na yan ang dapat imbestiga, ospital. Kung talaga marunong manindigan niyang hinihingan nyo ng tulong, wala naman maitutulog, baka pagkakwartahan pa niyan yung reklamo nyo Baka dahil dyan, makiusap pa yung padrino. Kasi may mga padrino lahat yan Hindi naman basta lang nagtayo ng ospital yan. Walang kinakapitan yan. National government, kapit niyan. Mga bata ni Presidente Duterte nakakapit dyan. Si Kim Wong, isa yan. Ano tawag nyo kay Bongo? Di ba? Mga padrino nila yan. Baka dahil dyan sa reklamo ninyong yan, hindi natin alam kung invento ito para magkapera si Lito Lapid sa inchik. Mga kaibigan, ano gagawin? Kakausapin, huwag mo nang imbestigahan niya, huwag mo nang ituloy yan. Wala naman mangyayari dyan Hindi rin naman namin ipapasara yan Imbestiga lang gagawin mo. Bibigyan na lang kita. Di tatahimik na yan. Alam niyo naman si Lito Lapid, basta pera. Naku mga kaibigan,
Kilala ko yan pagdating sa pera. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang imbestigahan nila, yan, yung Manila Bay. Di ba? Oh. Patawag nyo kaagad investigasyon. Diyan, masusukat na ninyo mga senador. Malalam, iskandalong malaki na yan, ha? Dambuhalang iskandalo na yan. Ha? Mga kaibigan. At ang daming nakalantad dito, di ba? Mga expert. Oh. Di doon kayo mag-usap sa Senado. Tingnan natin. Mga kaibigan, patawag niya si Ahan Chen. Yan ang Chinese name yan. Mga kaibigan, ng DENR.